Hi everyone! Welcome back again to my channel. So ngayon guys, continuation lang po ito ng ating video. So napanood nyo naman guys yung ating in-upload na vlog. Okay, so yan, makikita nyo dito sa screen. Ayan, maraming salamat po sa mga nanood at sa mga nag-comment. Ayan, so sasagutin lang po namin yung mga iba't ibang comments doon sa vlog natin na nauna. Ayan, so ngayon ay pag-uusapan natin guys ang peak hours dito sa area namin, dito sa Rizal. Ayan, so ang peak hours namin guys ay nagsisimula 8:30 ng umaga hanggang 3:30. Ayan, so yun po yung pinaka-tirik na po yung araw sa mismong bubong namin. Ayan, so makikita nyo po dito sa video clip na to. Ayan, so binidyohan namin para makita nyo through drone shot. Ayan, so ginawa namin yan para may visibility kayo na makita nyo talaga ng buong buo kung talagang natatamaan na ba yung panel namin o hindi. Ayun, kasi nga guys, may mga nag-comment talaga sa part ng vlog namin na may shading. Ayun, so nung time na yun guys na kinuhanan talaga namin yung drone shot na yun, pahapon na po yun, mga around pa 4 na po, para makita rin namin yung pinaka-itsura ng bubong pag ganong oras. Kaya yun yung napansin nyo po doon, at saka sa kapitbahay po namin kasi na puno yun guys. So yun yung madalas kong nakita sa mga comment, sa comment section. Although nasabi ko na guys yung peak hours natin from 8:30 to 3 to 3:30, ayan, dyan naman naglalaro talaga guys yung kainitan ng araw sa area namin. Actually 7 may liwanag na talaga, 6:30, 7, pero yung talagang tirik na yung araw sa bubong ay 8:30, doon na nag-i-start yung init, ayun, hanggang 3:30 ng hapon. Pero nakadepende pa rin po yun guys. May mga moment na may lumalakad na ulap, so hindi natin mako-consider na good harvest yun guys, kasi natatakpan siya. I mean, may konting dilim na nangyayari, at yun nga, na-check namin sa pinaka-monitor ng inverter namin na medyo mababa po yung pag-harvest niya sa solar. Okay, so ito naman guys, sagutin lang natin yung tanong na ano-ano po ang napapatakbo na appliances nyo sa 6 kilowatt. Okay, so 6 kilowatt inverter po, no? So, isa-isayin natin. So, kami naman guys ay maliit lang naman na bahay. So, very common na appliances meron kami. Yun nga, i-discuss ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga sakop ng 6 kilowatt na appliances namin dito sa bahay. So, i-categorize natin from sa tatlo, like heavy, mga heavy duty na appliances, mga mid at saka mga low. Ayan, so simulan natin sa mga heavy duty. So meron kaming tatlong aircon dito sa bahay guys. So isa dito sa sala, so slash dining area na rin, dahil walit lang naman yung bahay namin. Tapos dalawa po sa kwarto, so tagi-isang aircon sa bawat kwarto. Tapos ito pong TV namin, ayan, so 65 inches. Tapos, meron din kaming 2-door ref, yung 16 feet or 17 feet na taas ng ref. Ayan. Tapos, isang 10 kg na washing machine, automatic. Ayun. Tapos, mga electric fans. Ayan. So, meron kaming tatlo na gumaganang electric fan dito sa sala at tag-isa sa bawat kwarto. Tapos, next naman ay yung mga ilaw. Ayan, so meron kaming 1, 2, 3, 4, 5, at least 6 na sinisinde, pero panggabi na yun guys. Sa umaga madalang naman dahil maliwanag naman dito sa area namin. Tapos meron din naman kami guys na air fryer, pero madalang, depende na kung gagamitin namin o hindi. Then ang mga low naman guys ay mga, ayan, mga chargers, wifi, tapos mga, ayun, yung speaker. So, very common na mga appliances, cellphones, laptop. Meron kami isang laptop na ginagamit
pang gaming ng anak ko, ayan. Pero tuwing hapon paggabi lang siya gumagamit. Okay, so nabanggit ko na lahat yung mga appliances na meron kami, pero ang tanong na lang guys, kaya ba ng 6 kilowatt? Okay, sasagutin ko yung tanong na yan. Yes po, kaya po yan dahil lahat po ng appliances na yan ay pinasok po under load side ng installer. So, kaya kahit ano po ay pwede namin gamitin. Pwede bang sabay-sabay? Pwede kung mataas ang pag-harvest natin. Kasi hindi naman po porke naka-solar, kaya nga nang sinasabi ng iba, nag-comment sa amin na, oy, unlimited aircon na, unlimited using ng appliances. So, hindi po. So, nagkakaroon pa rin kami ng discipline ba sa paggamit. So, nilalaro din namin kung ano yung priority namin dapat gamitin or buksan during the day. Okay, so ang importante lang naman kasi sa amin guys ay kaya pinasok lahat ng appliances sa load side ng aming setup ng solar panel ay para hindi kumik-in si Meralco at makatulong nga, 'di ba? Yun na may main purpose natin na at least makabawas man lang sa Meralco bill natin, guys. So, kick in lang si Meralco pagka talagang lobat na yung ating battery, ayan, or pag nagbukas tayo ng too much appliances na hindi papasok sa kilowatt na hina-harvest ng ating solar panel. So, dun lang siya kick in. Pero kung hindi naman, guys, ay talagang okay pa rin siya, guys. So, hindi tayo nakakakonsumo ng kuryente galing kay Meralco or sa grid side. I hope na nasagot ko yung mga ibang katanungan nyo, guys. So, to sum it up, guys, ang pinaka-solar setup namin, guys, is 6 kilowatt hybrid with 8 solar panels and 314 AH or equivalent to 16 kilowatt sa battery naman, guys. And ang pinaka-main na tanong na nabasa ko sa comment section is how much ang kabuuan ng setup nitong solar namin. Ayan yung installation. So, all in, guys, is 325,000 pesos. Ayan, cash basis ba or installment ba yan? So, cash po kami. Sana all. Pero pwede po kayong makiusap kung gusto nyo po installment basis. Ayan, dahil ganun naman, guys, depende na kung may budget kayo or wala, pwede nyo naman silang kausapin. Ayun. So, I hope na nasagot ko yung mga iba pang tanong nyo. Okay, one more thing, guys, na tanong, kailan namin makukuha yung ROI or return of investment nitong solar setup namin. So, nakadepende po yun kasi sa bill namin, guys, sa Meralco. Ayun, so may nagtanong kung magkano ba ang monthly bill namin. So, ranging 3.3 to 3.5. Kung talagang gagamit kami ng todo noon na, aabot kami ng mga 4.6. So, more or less, guys, mga 2 to 3 years. Ayan. So, depende pa rin yun, guys, sa paggamit mo ng mga appliances. Ayun. So, sa disiplina pa rin at paggamit mo, lalo-lalo na, guys, sa gabi kasi battery na po ang kumikick in sa gabi hanggang pa umaga, hanggang sumikat si haring araw. So, dun po siya nakadepende. Kasi kumikick in lang talaga si Meralco pag ubos na po ang battery natin. So, nakadepende pa rin sa usage po natin. Guys, ang aking mai-share for today's video. So, don't forget to like, subscribe, and hit the bell notification and comment down below kung may mga tanong pa po kayo regarding dito. And guys, abangan nyo na lang yung next video natin tungkol naman po sa Meralco bill natin. Ayan. So, ang next video natin, guys, ay abangan ninyo kung magkano ang magiging Meralco bill natin before and after na nakabit itong solar setup natin. Ayun lang, guys. Thank you for watching. Bye!